Ginanong ko naman. Pak. sakto tumama sa nguso. Dugo yung nguso niya. Nagpunta sa referee. Sabi ko, parang batang nagsumbong sa magulang. Mangmangan ka lang, no? Ako mangmangan. Saan kaya pupunta yun? Wala. Papa mo. Sumbong sa magulang. Basketball, kwentuhan at kulitan. Lahat yan dito sa Basketboleros. Samahan si Ranidel de Ocampo at GB Labrador sa isang podcast na siguradong pang-champion. Powered by the Arena Plus Sportsbook. Sama-sama sa arena. Welcome back. Oo, nako, sana masaya ka, RDO. Tayong dalawa lang na naman na mag-uusap. Tayo ka, tabi dito. Pero marami tayong magandang pag-uusapan ngayon. Kuwari sa mga kamag-anak mo, TNT Ginebra, Game 7, humingi. Alam mo ba na, nalalaman mo ba na Ginebra sila talaga? Tapos, kuwari lang TNT. Meron bang ganon? Dati, merong mga kamag-anak Kamag-anak. Matik ba dapat pag kamag-anak, kakampi sa team mo? Matik ba dapat yun? Pero alam ko sa loob ko, meron doon mga 4 Ginebra talaga eh. Siguro, mga kakilala, ganyan. Pero pag kamag-anak kasi, normally, sa'yo nakakampi. Matik na ba? Mas matimbang pa rin yung dugo. Pag yung siguro nung araw, Ginebra sila. Tas nung nag-PBA na ako, TNT na sila. TNT na, no? May duda ako, may mga 2 pinsang kang Ginebra eh. Maaari kasi impluwensya yan eh. Kasi never say die. Alam mo, mula bata hanggang sa pagtanda, dala mo na yung pagiging Ginebra eh. Pag yung nagkaagipitan sa ticket, mahirap ba magsabi sa kamag-anak na wala na? Mahirap. Magpapasihingi ka pa ng pasensya. May nagtampo na ba sa'yo? Noon, may nagtampo na noon. Malayong kamag-anak. May nagtampo. Ginebra naman talaga ako eh, tas ayaw. Tapos merong, yun nga, yung malayong kamag-anak na bakit daw lower backs, hindi patron. Oo. Sa isip ko, yung iba nga, upper backs lang nabigay ko. Gone eh. Makapanood lang ng live. Upper backs. So, minsan, ginawa ko ng paraan, kinuhanan ko ng magandang ticket, hindi naman dumating. Sabi ko, sayang, nahihirapan. Kumbaga, nasayang yung ticket. Kung kailan nag-effort naman, wala. Kaya minsan, kumbaga matututo ka, ganun. Na kung sino lang talaga yung alam mo na dadating. Kung sino yung alam mo na dadating, manunood, ganun. Kaya, pag ganyan, lalo ngayon, Game 7 ng finals, hindi ko nga alam kung bakit ang bilis maubos. Siguro talaga lang may nauuna na bumibili. Palakasan ba yan sa team ko? Coach ka na lang, RDO, no? Pasensya ka na. Siguro dun sa online, siguro maraming agad. Inuunahan. Kasi di ba, na ngayon, high-tech na. Online. Kasi talagang pag maganda laban, talagang hahatakin kang manood ng live eh. Talagang ubusan ng ticket. Ikaw ba nung basketball fan ka pa lang, meron kang game na gustong papanoodin ng live sa PBA? Noon, nung di pa ako nakakapanood ng PBA, kahit sino lang na team ang mapanood ko noon. Masaya ka na? Makapanood lang ng live. Pero ang pinaka na una ko napanood na live, yung FedEx pa noon eh. Dahil sa kuya mo? Hindi. FedEx ba na siya? FedEx yun, di ba? Bumili ako ng ticket noon sa Ultra, sa Field Sports. Pinapakinggan mo ba ako na bumibili ka ng ticket tas ako nanghihingi lang? Oo nga, no? Magkano pa ticket noon? 350 bili ko noon eh. Isa? Nag-date na ba kayo sa isang PBA game? Hindi pa. Hindi. Kasi, nung nag-PBA ako, kami na. Okay. So, matik na. Nanonood na siya. Siya Sunod ka FedEx. Sino kalaban? Naalala mo pa kalaban ng FedEx? Hindi ko maalala kung Red Bull o Santa Lucia. Ang
pinakamasarap panoorin para sa akin pag live, pag Ginebra kalaban. Oo, dami tao. Iba yung energy. Alam mo yung ma-experience, nanood ako nung game 6. Yung ganda ng panalo nyo nun Congrats. Thanks. Yung, kahit hindi ka Ginebra fan, yung marinig mo yung classic chant ng iyakin. Hindi pala. Ginebra. Pag nakinig mo yan ng live, iba talagang ito yung naririnig sa TV, ito yung chinachant ng lahat ng fans ever since. Tapos nandun ka sa gitna ng chant nila. Ibang experience. Nakakapanghina ba ng loob pag sumisigaw na ng Ginebra yung mga fans, tapos kayo ang kalaban? Siguro merong player na minsan panghihinaan. Pero later on, pag nasanay na, parang wala na. Wala na. Pero meron man sigurong player na umpisa pa lang, alam mong baliwala sa yung mga sigawan. Kasi ina-expect niya na yun Hindi nyo sinasabi sa fans yun, lakasan nyo rin TNT. Actually, marami na rin fans yung TNT, lumalaban. Lumalaban. May sigaw sila, TNT. Iyakin! Ganun din. Ba't yun na sinisigaw nyo? Sila. Ngayon, Poy Eram! Poy Eram! Ganda laro ni Poy Kaya tama yung sinabi mo na maganda nga kung halimbawa, isa kang Pilipino na meron kang nililigawan o gusto mong i-date, pinaka-the best pag merong finals ang PBA, dalhin mo sa PBA finals. Saya. Oo, ano yun, kakaibang experience yun. Kung kasi pag natutuhan ka ng kiss cam, di ba? Ayun yung pagkakataon mo, di ba? Kahit nga wala nun, okay may kiss cam pa. May kiss cam na ngayon. Dati wala nililigaw mo, dinidate paano ba yan? Pagkakataon na. Tumutok ka lang, camera. Please lang. Bigyan mo 100 yung cameraman. Pwede. Di ba? Pero saya na masaya yung live. Dami nanonood. Parang nasa 17,000 yata. Ikaw ba meron ka pang games na pinapanood kahit player ka na? Na kunwari, first game kayo, tapos second game maganda match, manonood ka. O uwian na talaga? Meron ako, pag second game kami, nanonood ako ng first game. Nanonood ako ng Pero pag first game kayo, uwian na? Umuwi na, nagpapahinga na. Kasi kailangan na magpahinga Pagod Pero parang tayo lang yung setup na ganun 2 games in one night. Kasi kailangan yung ticket na mabibili, 2 game. Sulit, no? Oo, sulit. Kaya ganun. Hindi katulad sa NBA, yung particular na game na lang yun lang yung babayaran mo. Kaya kahit sa MPBL, di ba? 2 rin yung game. Oo. Parang ganun. Kasi, ewan ko. Kasi parang tawag nila dyan, double header. Oo. Double header ang tawag nila. Kaya sulit talaga Pag ilang oras din yun, Hindi mo namamalayan. Ando ka na ng ilang oras. Nag-enjoy ng dalawang. Tapos magkaiba pa yung laban. Merong game na isa lang. Pag out of town game. Specialty na parang specialty. Halimbawa sa Cebu, o sa Davao, o Bacolod. Pero yun yung 2 best teams ng PBA madalas kung sino yung in-invite nung lugar. Yung lugar ba na yung lugar nag-i-invite. Kung sino yung gusto nilang papuntahin. Halimbawa, gusto nila TNT Ginebra. Yun yung pupuntahin nila. Ano bang mga teams yung talagang alam nyo full house yung Coliseum? Ginebra, Magnolia. Classico? Oo. Paano ba nag-umpisa yan? Classico. Manila Classico. Manila Classico. Nung bata ka na pinapanood mo na rin yan, yung Classico? Actually, wala pa nung masyadong parang Manila hindi pa siya Classico. Manila Classico Pero pag Pure Food Ginebra. Kasi nga Alvin Patrimonio, tapos Jaworski. Anong bang tawag niyan? Good versus bad? Ganun ba yan? Parang ganun no? Kasi ang kaming galit yung mga galit sa Ginebra kasi nananakit daw, ganyan. Physical kasi maglaro Ginebra. Physical, Kaya sabi nga dati ni Sir Bong Alvarez na, mag-ingat ka. Di ba? Nga. Ingat ka. Kalaban mo, ganun. Pag may number 7, mag-ingat ka na. Kasi pag nakikipaglaro ka sa liga, pag ang shoot down ng player ay 7, mag-ingat ka na kasi baka manakit yan dahil ang fan ni Jaworski. Kaya lumaki ko, ayokong Ginebra kasi ang tatay ko, galit na galit sa Ginebra. Oo. Pag nanonood kami ng PBA, ayabang yan. Ganun. Jaworski? Yabang daw. Nanakit yan. Parang ganun. Yan, kita mo na yung mayabang na yan. Ganun. So, ang lumaki ko, fan ako ng Pure Foods.
Kasi mababait sina Patrimonio. Parang bait ng kulay. Blue saka white, di ba? Pogi pa ni Alvin. Tapos si Codinera, babyface. Si Jojo Lastimosa pa. Siya pang babyface. Guwapo din Mga pogi. Kaya paborito rin ng mga nanay yan eh. Kaya yan yung mga... Tsaka yung mga haircut nila, no? Ang gaganda, no? Dati. Parang baksak yung mga boy. buhok. Parang boy next door sila, no? Mga good boy. Kaya pag nasama sa mga physical, medyo... Tsaka parang feeling natin, pag sila naman yung namimisikal, parang, hindi, bumabawi lang yan. Oo nga. Ganun ba yung sinasabi ng mga tao pag binigyan mo na isa pa? Yung mukhang yan, mananakit? Mabait yan. Mabait yan. Bumawi lang yan, gumaganti lang. Pero greatest rivals yan. Pupuds, Hinebra. Pero ako, ang sinasabi palagi ng mga nakakatanda din sa akin, Crispa Toyota. Yan larong yan, naabutan mo pa. O hindi. Kasi parang mas bata na pa ako sa iyo eh. Hindi. 81 ako eh. So, nung time na yun, baka hindi ko pa namamalayan yung Toyota Crispa nun. Kung 75 nagsimula yung PBA. So, siguro, para sa akin doon din nagsimula yung pag-asenso ng PBA. Sa kanila, no? Para sa akin. Kasi sumikat. Pinag-uusapan, inaabangan eh. Meron bang mga kwento sa iyo yung mga coaches noon about yung mga legends? Wari sa Crispa Toyota na, nung panahon noon. O kaya pag may nakilala kang legends, tapos nakita yung laro mo, wala yan si Iko mo nung panahon na yun. May narinig lang ako. Ayan si Adornado. Grabe yung miss-score yan. Shooter. Napaka-shooter niyan. Ganon. Yun yung mga narinig ko. Si Fernandez, yan? Wala makastop dyan. Kumbaga yun yung mga narinig ko na galing ng mga player dati. Mga player noon. Ang naalala ko dyan, sa Crispa Toyota, nagka-reunion match. Siguro late 90s yata yan. 2003 yata. Parang gano'n, mga 2003. Early 2000. Tapos, kung di ako nagkakamali, ang best player, si Saldana. Terry Saldana. Tapos nung ini-interview siya, sabi niya, kita niya man laro ng mga yan. Nananakit. Ano pa? Parang squatter. Natawa, sinabi niya. Mga squatter. Pati yung interview niya, pang squatter. Sa mga nakikinig naman sa atin, yun ang linggo nung panahon na yun eh. Pag yung, pag yung sasanay ka sa larong kalye, di ba, larong street ball noon, parang yun ang term. So parang baka sabihin kasi makikinig, parang inappropriate yung word. Pero nung panahon na yun, ginagamit talaga sa larong squatter, larong kali. Ganda yun eh, yung ginawang yun na na reunion game. Ganda yun. Na Toyota Crispa. Kasi ako, sa isang fan ng basketball na hindi naabutan yung matchup na yun, makita sila na maglaro ulit. Kahit na hindi na sila yung sa prime, at least nakita ko sila na naglaro. Talagang grabe, nagbabanggaan pa rin, no? Nasa 50s na sila nun. Nagbibigayan talaga, kasi parang na-miss ng siko nila yung isa't isa. Kutulakan nga eh. Nagbibigayan eh. Sabi ko, tawa ako ng tao din sa interview niya. Competitive pa rin sila. Umiyaw pa eh. Gumanong pa eh. Talagang doon makikita yung rivalry. Kayo ba sa TNT? Sa tingin ko may rivalry din kami. San Miguel. San Miguel. Anong TNT year nagsimula sa tingin mo yung rivalry na yan? Sa tingin ko mga 2008. Yan. Ano bang team na ng 2008 na yan? Sinong TNT, player nila? Sina Hontiveros, sina Ildefonso, sina Sigel. Yan. Sina Tugade. Si Lordy. Yan yung mga dati. Sina Peña, Nick Velasco. Yan. Matibay rin talaga yung team na yan eh. Tapos nasundan pa. Ang sa amin naman noon, yan, sina Alapag, Harbicari. Yan. Sa sunod-sunod na yon hanggang sa lagi nang magkalaban sa playoffs yan. Nagiging, ang tawag nga dyan, bad blood. Siso ba? Minsan panalo, minsan talo. Kumbaga,
kontrapelo pareho. Parang Pacquiao Marquez. Hindi mo alam kung sinong... Hindi mo alam talaga. Meron pa nga niyang series. Lagi yan nagtatabla, 2-2. Tapos meron pa niyang series, 1-3. Lamang yung San Miguel. Sila 3, kami 1. Pero naka-recover pa kami, nanalo pa kami. Nahabol pa. May ganun. Meron naman. Sinong matchup mo pala niyan? Danny Ai. Danny Ai? Yung idol ko. Idol mo. Kamatchup mo. Tapos, meron pa nung kagalingan na ni Junmar, yan na, nasusweep na kami ng San Miguel. Pero laging lang. Small difference. Oo, talaga lang halos sabi ko, sayang. Toss coin, kumbaga. Hindi talaga kaya si Junmar. Talagang galing. Doon kami na Pero dumating na yung time, ayan na, nitong banda rin itong All Filipino na 2020, TNT naman ulit. Kalaban yung San Miguel sa playoffs. Tapos yun na. Lagi ng yan, TNT San Miguel. Kaya kung may Manila Clasico, palagi ko ito yung isa sa mga rival din dapat. Mandaluyong Clasico, gawin natin. Kaya Makati. Teka lang. Saan ba ang San Miguel? Ang opisina niyan sa Pasig. Ang smart sa Makati. The Fort. The Fort Clasico. Fort Clasico. Ayun. Pero nilagyan niyan, may naglagay ng title dati niyan, Bad Blood. Bad Blood. Kasi nga parang kumbaga parang bawian. Parang yung TNT MVP group. Tapos yung San Miguel Beer SMC group. Parang laban sila dati. Pero itong nangyari ngayon sa Ginebra sa TNT, kasi pangalawang beses nyo na tama ba? Parang back-to-back kayong nagkita sa finals. Oo. Last year, 2024. Pangatlo na ngayon. Pangatlo na. TNT Ginebra. Yung sa last year kayo, champion. Diba? Yung bago yon sila ba? TNT rin. TNT rin. So, sa last 2 na nagkatapat kayo, 2-0. Oo, 2-0. Kaya gustong-gusto ngayon ng Ginebra makabawi. Oo. Kasi syempre nakadalawa na TNT. Dapat sila naman. Ibig sabihin ba niyan, nahuli nyo na yung weakness ng Ginebra, kaya by the third time medyo kabisado niyo na yung galawan nila, o may adjustment pa rin pag ganun? May adjustment pa rin. Oo. Tsaka based on the record, pag nasa finals ng Ginebra, pagkalaban nila yung mga Meralco, mga Magnolia, mga ganun, tinatalo nila. Oo. Pero pag TNT, na sila, parang nakikryptonite sila parang ganun. Ano sa tingin mong meron sa TNT, bakit nasa inyo yung kryptonite ng Ginebra? Tanggalin mo yung import na aspect. Sa adjustment din siguro. Adjustments. Kasi pag series babaksak na yan sa adjustments Doon na lahat pagtutuunan ng pansin kung paano ka mag-a-adjust sa game. Mas mahirap ba mag-adjust kung galing kayo sa panalo? Kuwari, nanalo kayo ng Game 6, tapos paano ang adjustment nyo yan? Galing kayo sa panalo. Meron ding hirap sa pag-a-adjust, pero siyempre mas mahirap yung galing ka sa talo. Mas mahirap pa. Oo. Kala ko mas madali kasi parang, ito yung mali natin. Kasi marami ka i-correct pag galing ka sa talo. Pag galing ka sa panalo, magdadagdag ka lang ng mga improvements. Kumbaga, feeling mo, medyo naunahan mo Lalo na sa series, pag nakuha mo yung Game 1. Parang sa series, una na kami sa series. May rin yan may psychological rin yan So, iniisip mo, nauna na kami. Kami na yung unang Sila naman mag-a-adjust, pero naunahan namin. Parang ganon. So, parang nadidiktahan mo yung series. Parang ganon yung nangyayari pag nakauna ka. Sino ba una-una sa inyo itong TNT, no? Nakakaano kasi. Kaya yung napag-usapan yung paghingi ng ticket. Kasi ito talaga yung antibayanan. Game 7, do or die. Meron bang, anong ritual ng team pag do or die? Meron bang pamisa? Ganon? May counseling ba? May kakausap sa inyo? Diyan lumalabas yung mga
pampaswerte. Oo. Minsan may mga ganyan. May ganun ka ba? Yung dugo ng manok, ganun. Scotch Reyes, Scotch shot, no? Guys, mag-aalay na tayo ng manok. Umikot kayo dyan, nasa mga kandilaan nyo. Iaalay yung dugo. Anong mga, ikaw meron kang ritual? Kasi si Jordan may lucky, yung sinusot niya yung shorts niya ng high school. North Carolina. North Carolina pa, sa loob ng shorts niya. May mga tawag dyan mga pahiyang, ganyan. Pampahiyang, pampaswerte. Ano ikaw, meron ka? Ako, normally, sa ano lang ako sa kain. Kung ano yung kinain ko nung nanalo? Yun ulit kakainin ko. Diba, sinigang na salmon yung kinain ko, yun ulit. Oo. Tsaka kung ano yung almusal ko nun. Talaga? Diba, almusal ko nun ginisang itlog sa kamatis, yun ulit. Ako, may ganun din ako yung pag sa pag magpe-perform naman ako ng stand-up kasi nakaka-nervous din So pag maganda yung pag napansin ko, maganda set ko, pag palagi ko suot yung boxers na pula. So meron akong boxers na pula. Alam mo ba na meron akong boxers na sa sobrang tagal ko nang ginagamit siya pag yung big event sa stand-up, nasisira na. So may umabot sa point na meron akong competition sa Hong Kong. Finals na. Sira na yung boxers ko. Wasak na yung puwet. Sinuot mo pa rin? Sinuot ko pa rin sa ibabaw nung bagong boxers. Nag-boxer ka mo ng isa? Nag-boxer. Nakakaya naman kasi kung pag wasak na talaga baliwala na yun. Baliwala na. Baliwala na. Sinuot ko pa talaga. Dahil sa sobrang umaasa ako na may swerte. Yun na siguro downside ng umaasa ka sa mga ganon. Kasi parang pag hindi mo siya suot, wala kang kumpiyansa. Parang nawawalan ka ng kumpiyansa. Psychological. Psychological siya. Ayun, na second place. Okay pa rin. Okay pa rin naman. Second place. Tapos ginawa ko nilang basahan yung boxers kasi pag di ba, basahan na lang siya. So yun. Tapos nakahanap ako ng bagong lucky boxers. Yun na yun, yung sinuot mo yung nasa loob. So, parang minana, no? Parang may ganun maghanap ka lang talaga swerte itong boxers na to. Kumbaga sa anting-anting pasan yung kapangyarihan sa isang boxer. Meron ka na bang ganung player na sobrang meron, cycling. Meron, narinig ko, suit ko yung cycling kong swerte. May mga narinig ko ganyang player. Sabi niya, sana suotin mo na rin yung shorts kasi bakit itlog mo May ganon. May superstition. Meron din sila, yung lucky shoes, lucky belt, ganyan. Lucky shirt. May mga ganyan sila Pag sa coach, wala naman. Kasi pag game 7, kahit anong lucky suit mo, kung hindi ka rin naman papasok sa court, no? Tsaka hindi ka prepared sa laro. Sa game, wala rin. Tapos kinakain ka ng pressure, mahihirapan ka. Nakita ko, alam mo, hindi naman sa superstitious pero yung sapatos ni Coach Chot dun sa Game 6, baka yun yung pampaswerte nyo Kumikinang Mamahalin silver na sapatos. Kinuhanan ko ng photo na sa malayo ko. Nakuha mo? Kumikinang. Parang ang ganda nun. Pure silver. Palagi ko mamahalin yun Malamang. Baka nga totoong silver nga talaga. Hindi lang kulay. Pwedeng isang layon. Totoo. Sabi ko baka kaya hindi nakaka-shoot. Kasi ginaganon ginaganon yung sapatos, makakasilaw. Tsaka pag suot niya sapatos niya, relax siya nakatulong din siguro. Relax. Pag yung komportable ka sa suot mo, no? Pero iba talaga fashion din ni Coach. Coach, Very passionate talaga si Coach Chot saka, alam mo yung moment, di ba, galing sa pagalit. Siguro makikinig dito, April Hindi nakakatuwa. Kasi pinapanood ko si Poy. Di ba? Kasi galing sa pagalit ng Game 5 di ba? Napagalitan siya ni Coach Chot. Tapos, nung naglalaro si Poy, substitution, high-five siya ni Coach Chot. Sabi ko, bati na sila. Yun ba yung sign na okay na kayo ng coach mo pag high-five ka na niya? Kasi minsan papansin ko si Coach Tim Cone, pag kuwari si Japet, may mga turnover o hindi maganda. Pag sinubstitute, ganyan lang si Coach. Coach Tim. Coach Tim, parang walang high five. Parang sign ba yun? Na parang galit sa akin si Coach. Syempre, mga coach kasi may style yan Parang kung nakaganyan lang at dumaan yung player mo, alam yung ginawa mo mali. Kaya, parang gano'n yun
kung galing sa pagalit tas inappear ka. Pero meron nung player na nagkamali, pero parang sabi sa isip ng coach, parang good mistake lang. Okay lang, tatapikin niya yun. Tatapikin sa puwet, no? Parang okay lang yan. Ganyan yan, magkakaiba. Kasi kahit nagkakagalit sila, ganyan-ganyan, hindi naman ibig sabihin magkaaway na sila eh. Oo. Kaya yung tanong na, magkabati na sila. Kung tutusin talagang hindi naman din talaga sila nag-away. Kakasagutan lang. Normal lang yun. Ang galing. Parang pamilya. Nagkasagutan kayo ng pamilya mo. Hindi naman kayo magsusuntukan. Pero kakasagutan kayo. Hindi naman kayo mag-aaway talaga na itatakwil mo na yung pamilya mo. Ganyan. Pero magkakabati pa rin kayo. May pinag-usapan lang kayo. Ganun din yun sa basketball. Ang ganda. Kasi nakita ko sabi ko nga, message ko agad si Adio dapat pala napapagalitan si Poy. Ang ganda ng laban. Bumawi naman. Ganda ng bawi niya. Para nga sa akin yung Game 6, yung namintis ni RSJ yung 2 free throw, di ba? Siya yung nag-tip palabas ng bola para makuha ni RSJ yung bola ulit para yung nangyaring sa kuna, yung nag-collapse si Poy, bawing-bawi naman ng Game 6. Ganda. Bawing-bawi niya. So, okay yun. Good sign yun. Ganun lang naman yun pag yung kagaya na sinabi ko, kapag kahit kapatid mo, mag-away kayo. Kahit nga wala kayong usap-usap, magkabati na kayo maya-maya Oo nga. Di ba? May ganun. Pag inaasar si Poy ng fans ng Hinebra, may natatawa ba sa bench nyo? Nung Game 6, wala. Wala. Nung Game 6, wala. Pero siguro, nung mga una dati pa, siguro, nung bago pa lang chinachant yung iyakin, siguro may natatawa minsan. Kaya ngayon, sanay na Nakapokus na lahat sa laro Ganda nga Pag sumisigaw sila ng iyakin, talagang yung may free throw din si Poy Crucial din yung mga free throw niya. Pasok lahat Ang galing. Sabi ko bawing-bawi. Ang maganda lang kay Poy nung Game 6, hindi niya pinatulan yung fans. Nakafocus lang siya. Yung kahit naka-shoot siya ng dalawa. Diba ginaganon-ganon niya pa? Inaasar pa niya. Ginaganon-ganon niya pa. Ngayon, wala. Nung Game 6, wala. Wala nung Game 6. Hinayaan niya Ganda ng adjustment. Nakafocus siya. Ganda. Sana, ganun din yung laro ni Poy. Sinabihan niyo ba si Coach Shot? Pagalitan mo ulit. Ano? Pagka preparation na ganyan, walang pamisa, gano'n, walang prayer meeting. May player ba sa inyo na mag-huddle na, dasal tayo guys, may nangunguna sa gano'n? Dati meron, pero ngayon kasi pag nagpadasal si Coach, nakatahimik lang kami ng 1 minute. Tapos kanya-kanya kayong dasal. Tama naman. Kung ano yung mga gusto mong ipagdasal, gano'n. Pero meron namang coach, merong siyang tatawaging player, ikaw naman, mag-lead ka ng prayer. Sino yung pinaka-worst player na narinig mo nag-lead ng prayer? Meron ba? Siguro, yung mga maiksi lang mag-pray. Yung thank you po, Lord. Ganun lang. Bless us, O Lord, yung pang-recess. Pero, actually, lahat naman ng mga kong player, bukal naman sa kalooban pang nagdasal. Parang onwards. Kahit maiksi, kahit di kagandahan. Pero alam mong galing sa puso. Pero ikaw, nung team captain ka, kailangan ba magsi-speech ka sa team mo heading to the court bago yung... Kailangan mo, ready tayo, focus tayo Huwag nating intindihin yung mga referee. Ganito, ganyan. Sasabihin mo muna yon. Tapos, syempre, kailangan minsan English kasi may import. Oo nga. Pag English pa. It's hard. First and foremost, it is hard. Yeah. This is the game that we will play now. Mahirap. Kaya minsan meron player na magaling magsalita, ganyan. Katulad nung Captain Ball ako, nakasama ko si Willie Miller. Minsan siya na yung nagsasalita para kasi magaling magsalita din si Willie Miller. Kaya malaking tulong si Willie sa amin dati. Kaya nag-champion din kami noon nakapag-motivate siya ng ano yung tumatak sa'yo na sinabi ni Willie? Guys, just have fun, ganyan. Pasabay pa uwi. Silong dadaanan ko ba papasabay? Ganun. Komedyante ba siya? Oo, kuwela yun. Tsaka, sarap kasama yun kasi hindi ka maboboring. Kagaya ko, minsan tahimik ako, mamaya mangungulit. Kasama natin minsan si Willie pala dito, no? Pwede natin siyang invite dito. Invite natin para maganda yung kwentuhan. Pero ang ganda. Kasi ganun nga Minsan,
heading to the finals, may kaba. So, mas importante, dasal. May panghahawakan ka ng lakas ng loob. Tapos, may teammate din na magbibigay, o coach na magbibigay ng parang yung speech na magpapalakas ng loob lalo, yung papagana na parang. Meron ba kayong ginagawa yung parang sa Bulls yung naghahada, yung sisigaw? Ganon, yung Hinebra yata meron eh. Parang meron yata yung Hinebra. TNT. TNT konti lang, parang Gano'n, Sino nangunguna ng gano'n? Wala. Sabay-sabay lang. Ay, yung nakaawak na gano'n lang. Katapos mo gano'n. Talaga pag wala na maisip, no? Ano sasabihin natin? Na lang. Ang hirap pa nung eh. Game time, nabubulol ako eh. Ang tong rivalry sana na maganda sana kung yung namimiss ko na matchup, Jason Castro at Eli Tenorio eh. Yan yung rivalry na medyo namimiss ko eh. Kasi, naka-sideline sila pareho. Si LA nakakalaro-laro ngayon. Pero si Jason kasi wala na eh. Maganda rin sana yung matchup na yun. Meron pa namang next conference. Yung mga magagaling na point guard din talaga eh. Pag ganun ba, ino-offer nyo din talaga sa kanya yung game? Kasi madalas yan eh. Kumbaga pa kay Jason Castro tong kasi unang-una ang laking bagay ni Jason eh. Tapos nawala siya. Ang mga player nakatingin sa kanya. Tapos yung last final siya, yung finals MVP. So, syempre, yung pakiramdam ng team, nabawasan talaga ng malaki. So, maganda lang. Positive pa rin yung team. Ayun ba, sa tingin nyo, tapos, by Friday, magsasalita si Jason Castro? Nagsalita na siya nung practice bago mag-game 6. Pumunta siya sa practice. Anong sabi niya? Sinong dadaan ako ba? Pasabay. Yun. Basta, niya lang yung mga player, minotivate niya lang. Minotivate niya. Hindi ko na lang sasabihin yung sinabi. Pero, maganda yung sinabi niya, minotivate niya yung mga players. Kaya, tas kinausap niya pa ng medyo solo-solo. Maganda yung pagkakabisita niya. Ang ganda. Kasi kita naman yung... Kagabi, nandun siya sa game. Tas kanina, nandun na naman siya sa practice. So, yun yung ang ganda kay Jason, bumibisita na siya. Nakakalakad-lakad na ng konti. Okay. So, by next conference ba, may chance na makita natin siguro mga January pa yun, 2026 pa siguro. Sabi. Kayang-kaya naman yan. Ang magandang swerte ngayon, yung Hinebra kasi kumpleto sila ngayon eh. Oo. Tapos nadagdagan pa sila ni Troy Rosario. Ang galing ni Troy Rosario. Bumalik si Malonzo. Diba dating sa inyo? Gray, ha? Dating TNT ba si Troy? Dating TNT si Troy. Nagkaroon kasi ng free agency. Siya yung isa sa mga may karapatan ng lumipat. Isa sa mga hardworking players yan. Nakita ko si Troy. Ewan ko kung totoo pero volleyball player ba si Troy? Dati. Diba? Volleyball player siya bago siya nag-shift sa basketball. Kaya kita mo din talaga yung vertical leap niya. Buti hindi nang sa spike ng mukha yun. Malakas siguro pumalo yun. Sa spike ng mukha yun. Saka tibay rin. Tibay yung katawan niya. Tsaka yung quick jump. May quick jump siya. Yan sa mga forward na hawig din sa laro ko. Kasi tumitira rin sa tres. Pati ba itsura? Gwapo eh. Kinilig yung cameraman, no? Ayan. Malaking bagay si Troy sa Barangay Hinebra. Ang tagal niya din nagsama. Simula ng rookie yan. Ano na yan? Dumadaan ba siya sa dugout nyo? Hindi na. Kahit na wala pero pag nagkakaanuhan, bate. Baka namimiss niya yung buffet nyo eh. Ayun. Tsaka, okay yun sa kanya kasi marami siya matututunan kay Coach Tim. Nga. Okay yun. Si bata pa rin din si Troy. Marami siya matututunan doon. Kay Coach Tim Cone. Naging coach mo ba si Coach Tim? Hindi. Pero nung bago ko magpa-draft, in-invite ako ng Alaska. Nandun pa siya noon. Bago mag-drafting, nag-practice muna ako sa Alaska. Naka-1 o 2 practice lang ako. Pero ang dami ko nang natutunan kay Coach Tim. Isa talaga siya sa... Bukod sa English words, anong mga natutunan mo kay Coach Tim? Hindi nga ako magaling mag-English pero naiintindihan ko naman. Buti nga, yung teacher ko ng English, medyo marunong. Nung high school, nung elementary. Kaya nagpapasalamat din ako sa teacher ko. Kundi hindi mo naintindihan si Tim Cone. Turuan ako eh. Sa short period of time na ano natutunan mo kay Coach Tim? Yung pwesto sa rebounding, yung pwesto sa free throw line, sa jump ball, ganyan.
Saka yung positioning ng poste. Yan. Madami agad. Oo, sandaling practice lang. Galing. Sa ngayon, isa sa mga pinaka-challenging na team talaga, Hinebra kasi talagang aside from the players, si Coach Tim pa yung Coach Tim talaga nagkukumpas. Kasi nawala nga yung Stan Hardinger, nawala yung Stanley Pringle. Oo nga. Pero nadala pa rin sa finals. Tapos ngayon, anong time na kulang-kulang sila o si Malonzo lang wala si Malonzo, nadala pa rin yun sa finals. Wala yung Gray. Kaya nga ngayon, na sila, parang desidido talaga sila mag-champion kasi nga, kompleto na sila, tapos nadagdagan pa sila ng Rosario. Oo, si Troy, galing. Pero syempre, lalaban ng token takes. Oo naman. Oo, lalaban ng token takes. Kitang-kita naman sa Game 6 Saka hindi aabot ng Game 7 yan. Ito yung maganda. Ito yung rival na kung maghahanap tayo ng bagong rivalry. Ito yung gusto mong laban na dadaling ka sa Game 7. Ito yung excitement ng PBA na sana makita ng marami. Yung hindi mo alam kung anong mangyari hanggang dulo. Kasi yung Game 6 nyo, last 1 minute, pwede pang makuha ng Hinebra Talagang kapit na ako nun Isa yan sa mga best game na talagang pinanood. Iba. Nakaka-nervyos. Yan yung magandang, yan yung making of the next parang Manila Classico, parang gano'n. Kasi yun yung rason kung bakit sila naging best rival Yung mga magandang rival TNT Hinebra. Palagi ko nga pagdating ng kung gusto magkaroon ng reunion game, pwede yan TNT Hinebra. Parang Chris Toyota. Oo. Pwede yan. At malamang ikaw ang pinaka-pogi sa court. Basketboleros is brought to you by Arena Plus Network. Para sa latest updates from Basketboleros at iba pang sports podcast, like and subscribe to Arena Plus Network and the Basketboleros YouTube channel. Listen and leave us a rating on Spotify and Apple Podcasts. We also welcome comments to help make this podcast better. Kasama ang Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Every champion has a story. And behind every success, there's a journey. Alam mo yung feeling na parang gusto mong sumuko pero lumalaban ka pa rin? Dahil sa support system, sa passion, at syempre sa sariling determinasyon. Lahat tayo may kwento. And here, we share ours with you. PB&J is all about the struggles, the wins, and the journey in between. PB&J, Peanut Butter and Jella. Brought to you by Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa Arena. Itong ating producer na si RB ay may kinuhang mga video. RB ano yan? Ano yan? Ayan. Nag-dribble si Asi. Uy! Mayroong naitlugan. Ito. Itlugan ako. Tapos, ayun. Nako, tinamaan. Tapos yung nakatama, nagmaang-maangan. Ano yan? Gilas versus Kuwait. So, ayun, si Asi nagmintis. Mintis na naman. Kuwait. Ano to? FIBA Asia 2015 sa Changsha, China. So, yan. Itong player ng Kuwait na ito, notorious ba yan? Palagay ko. Notorious ba yan sa, yung kumbaga parang, umpisa pa lang namimigay na. Oo, kasi mga tinira niyan sina Calvin Abueva. Diyan sa mismong game na yan? Yan nangyari yan. Less than 2 minutes na lang yan Oo. Yun nangyari sa amin. Kasi bago yung buong game na yan, si Romeo, si Abueva, si Hontiveros, si Jason Castro, binigwasan din yan. Si Romeo naman, nagsumbong sa akin, Kuya,
Kuya Del, yung number 12, ganyan-ganyan. Tinira din si Kuya Jason, ganyan-ganyan. Sabi ko, hayaan nyo na yan, tambako lamang tayo ng 60 ka ko. Oo. 60 yung lamang natin, ano pang natin dyan? Tapos ikaw binigyan. Napagod na yung mga player, napagod na sina Blatch, sina Ping, sina Sanito. So kami na lang ni Asi yung galing bench na fresh. Tapusin nyo na yan at pagod na tong mga player. Ginawa, ako pa yung initlugan. Ikaw pa yung nagsasabi na pasensyaan nyo na no? Tapos ikaw pa yung binigyan. Sabi ko, wala na nga ba't iitlugan pa ako nito? Nung pagka-itlog sa akin, tinignan ko 1 minute na lang. Hindi na ako makakabawi nito kapag pinabalik ko pa. Yun ding oras na yun. Nung pagbaba. Initlogan niya akong yun, yun ding oras na yun. Hinanap ko siya. Kaya kung mapapansin mo, pag play niyan, yung unang talon niya, tinamaan ko na yun. Tinamaan ko na yun ang pag ganun. Tinamaan ko na yan. Ngayon, nung tinamaan ko siyang ganun, nasa area siya nun eh. Hindi kita dyan kasi nagkumpulan yung tao. Pagbaksak niyang ganun, hinahanap niya. Sino ba yung tumira sa akin? Paghanap niyang ganun, ginanong ko naman, pak. Sakto tumama sa nguso. Dugo yung nguso niya. Ako naman, maang-maangan ako. Kumari, walang nangyari. Kinuha ko yung bola. Ganyan. Parang wala lang. Kasi hindi nakita ng ref eh. Hindi nakita. Ang galing mo talagang... Tinignan ko muna yung referee, syempre. Nakita yung mga referee, doon nakatingin. Nung natamaan ko na siya, sabi ko, susugurin kaya ako nito? Hindi. Nagpunta sa referee. Sabi ko, parang batang nagsumbong sa magulang. Sumangmangan ka lang, no? Ako mangmangan. Saan kaya pupunta yun? Wala. Papa mo. Sumbong sa magulang. Yung magulang di nakikinig. Hindi siya pinapakinggan ng referee. Tapos nung walang umaawat, ganun lang siya. Tapos nung may umaawat na saka sumusugod na ganun. Style. Style, Di uwi na kami sa kamay. Hindi nakipagkamay yan. Ang nakipagkamay sa akin, yung isa, yung gusto ring sumugod. Hinawakan ako, mahigpit ng kamay. Ganyan. Galit. Di, parang sinasabi niya na, galit kami sa'yo. Ganyan. Hindi ko na rin pinansin. Umuwi kaming hotel. Umaga yung laro niyan mga 10. Pag uwi ng hotel, magla-lunch kami, ganyan. Sabi ko, baka magkagulo sa hotel. At same hotel ba kayo? Baka hamunin ako ng suntukan, ganyan. Sabi ko, makakahiya naman, ang Pilipinas. Kasi lagi kong dala yung Pilipinas. Bandila, Ginawa ko, mag-headset na lang ako. Nag-headset akong ganun, nag-iPad ako. Laki. Yung buffet, isang table yan, mahaba. Edi, pag kumukuha ka, sa kabila yung kuwain, kami dito. Nagkatapatan na kami. Kinukuha ko ng pagkain. Dami sinasabi. You scared. Mga ganun. You scared. Ako, gumaganyan lang ako. Bari nag-iPad ako. Ganyan. Edi, pagkatapos nun, akyat na sa kwarto. Edi ngayon, sabi ko kay Asi, roommate ko. Asi, sabay tayong kakain ng dinner mamaya pagkatapos nating mag-nap. Kasi yun yung routine kailangan body. Para makabalik ka sa energy mo. Nap. Paggising ko, wala si Asi. Sabi ko, patay ka ako. Pupunta ako ng dinner. Baka nandun lahat yung buong team. Buong team wait. Ako lang mag-isa. Buti na lang na pag pindot ko ng elevator, pababa na rin yung mga taga TV5. Di sabay, media. Kakain ka ba? Ba't mag-isa ka lang? Samahan ka namin. Kami bodyguard mo. Kumpiyansa na ako. Kasama na ako. Pagdating naman doon, wala naman yung team. Siguro tapos na kumain. Ayos, safe. Kasi mahirap pag magkakagulo ka sa isang ang ganda ng nilalaro namin dyan, tapos magkakagulo. Magkaaberya. Anong masasabi mo doon sa kwento ko? Nakakatawa.
Hindi, ganda. Hindi, pero totoo naman kasi, hindi ka pwedeng magkaroon ng aberya outside the court kasi nasa ibang bansa kayo. Tapos Pilipinas pa yung represent. So, kailangan umiwas ka sa gulo. Yung ganung bang away, sa court lang yun? Hindi, nawala lang din. Eto ba, after a few years, nakita kayo nitong player na to? Nakita ko siya naglaro sa FIBA 3x3, nakalaban ng national team ulit natin. Ganun pa rin, mainit ulo niya. Tapos, di ba sa 3x3, 4 lang kayo? Oo. Tapos isa nasa bench. Yes. Na-technical pa siya eh. Oo, nasa bench lang siya. Oo, technical pa siya. Kaya, yun yung sabi ko, parang hindi pa rin siya nagbago. Pero, yun nga, kada game, ang problema doon, hanggat di pa tapos yung tournament, kada game, iniisip ko, baka magkasalubong kami. Oo. Tapos magkagulo. Ang buti, walang nangyaring gano'n na nagkakasalubong kami. So, ang nangyari na lang, nung uwian na, tapos na yung tournament, yung FIBA Asia, nag-breakfast kami. Kasi halos magkakasabayan kami ng alis ng hotel eh. Yun din yung same time ng alis nila papunta sa airport. Kumakain akong ganyan. Naglalakad siyang ganyan sa tabi ng table. Umaaligid sa akin. Umaaligid. Sabi ko. Nararamdaman ko na. Siguro ayaw niyang umalis ng ganon. Oo. Sa tingin ko gusto makipag-ayos nito. Ginawa ko, ako na yung nag-approach sa kanya. Kinamayan ko, no? Sabi ko, hey, peace, man. Ganyan, peace. Nakipagkamay siya. Nakipagkamay siya. Bati kami. Iniisip ko na lang, baka may mga kaibigan din siyang Pilipino sa abroad, sa Kuwait, mga OFW. Saka siguro, ayaw niya rin nung may iwan siyang... na may galit. Ganun din naman ako. Ito, pagkakataon ko na to para makipag-ayos. Buti lumapit ka, ang galing. Ako yung kasi nag-effort din naman siya eh. Malapit siya na siya. Di lang niya alam siguro sabihin. Ako na yung sabi ko, hey man, ako yung nagsalita. Peace. Ako. Another thank you sa English teacher mo. Yes. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, hindi ikaw unang makipag-usap sa kanya. Ang galing ng teacher ko dun sa amin eh. Pero galing baka hindi alam ng mga tao na nagkaroon kayo ng closure dun sa di ba? Nakikita lang kasi palagi ng mga tao. Kasi yun yung nagmi-million views eh. Oo, hindi nila yung kamayan nyo, wala namang views yung ganyan. Wala, kasi hindi mo marirecord. Wala naman na siko, kamayan lang. 2015, konti pa lang nagbablog nun. Halos wala pa masyadong vlog. Pero nakakatuwa pala, may happy ending pala yung storya ng nabayagan at nasiko sa muka. Kaya nga ang kwento nga ni Bo, di ba, na nung pumunta sila dun sa Kuwait, napapunta sila Kuwait noon yung Rain or Shine. Maglalaro sila dun. Sabi, ano ba naman tong si RDO? May tinira pa dun sa Kuwait. Pupunta kaming Kuwait ngayon. May kaaway, makatirahin tayo. Nag-aalala siya ron. Ang ganda pala. Ngayon, alam na sa court lang yun. Ngayon, alam na ng mga boleros na ikinig sa atin na may happy ending. Ang pagtira sa bayag at ang pagtira sa muka. Nauwi sa kamayan. Kamayan. Ganda. So, yan, tandaan nyo. Yung mga awin o player, hanggang court lang yan. Court lang dapat. Dahil sa kagustuhan manalo, nagkakainitan minsan. So, meron tayong balita, no? High school. Oo. Good news. Volleyball. Hindi. Basketball. Ay, basketball. Ang UST Tiger Cubs. Okay. Nag-champion. Congratulations kay Coach Manu Inigo because the UST Tiger Cubs shatter a 24-year UAAP title drought. So, meaning anong year yung huling champion? 2000... Huwag na ako pamatin. 2001. 2001. 24 eh. 2025 na ngayon. So, yan yung mga dati pang player siguro. Dati sina Luanson. Siguro, ganun pa katagal. Yung mga nananalo pa dati sila eh. Sina Espiritu. Yung Cubs. High school. Sipin mo, nakakatuwa kasi bagong coach ng UST si Coach Manu Inigo. Tapos champion agad. Gandang momentum niya. Congratulations, Coach. So, nakakatuwa kasi ang sarap ng feeling na ikaw yung isa sa mga players nung nasungkit niyo yung championship after 24 years of not having one. Diba? Ibig sabihin, ang raming binago sa sistema, ang raming nagbago yung sa... mga kinorek. ang raming kinorek. And then kayo yung... Effective yung program niya. Oo.
Saya. Congrats. Rin sa mga player, madadala nila yan, yung experience na yan. Kasi sila yung unang nag-champion ulit eh. Oo. So, madadala nila yung kumpiyansa sa mga susunod nilang mga encounter sa basketball. Sana tuloy-tuloy na yung ganyang kagandang performance. Pag ganyan, dala na hanggang college. Yung ganun, di ba? Historic. Ngayon pa lang, meron na silang... Anong team kalaban nila? Hinebra. Hinebra? Hinebra eh. Ibig sabihin, talo Hinebra. Ay, ko lang. Kasi panalo UST. Hindi ko alam. FEU yata eh. FEU? Masyado, parang ala akong tangin na. Nagbalita tayo, hindi ko alam sino yung kalaban, baka mamaya sila lang din naglaban, di ba? Pero alam ko, yung team B nila ang kalaban nila. So, kahit anong mangyari pala, sila mananalo. UST pa rin. Hindi ko alam. Teka lang. Okay, tingnan mo kung tingnan natin. Tiger Cubs. Sinong kalaban nila? Baka FEU, hindi ba Adamson? Teka lang po, congratulations na kasi dito sa page si Coach Manu eh. Oy, congratulations din pala kay Alex, yung tennis player natin, si Alex Ayala. Ayo. Ang kami natin mga tinalo nila yung rank ano? Anong rank yung tinalo nila? Hinebra. Rank number 2. Sa world. So, ang abangan natin, pag yung rank number 1 na ang nakalaro niya. Ay, malapit-lapit na yan. Di ba? Ang kami, mga bata itong sineselebrate na, mga wins ng mga juniors, mga young athletes. So, nakakatuwa na Hinebra lahat ang kalaban nila. Hinebra lahat ang kalaban nila. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ang kalaban ay ang Bullpups. NU Bullpups. Actually, NU, lagi rin yung nananalo eh. Laban sa Hinebra. Magalit sa ating mga Hinebra fans. Joke lang. Pero yung something to be very happy to see all of our young athletes excel. Siyempre, hindi naman pocket nanalo ang UST. Hindi parang magandang... meron naman sa volleyball, yung NU yata. Natalo. Ang tumalo, UP. Parang pip set. Parang meron niya. Hinabol din. Sweep? No sweep. Oo, parang kung ikaw naman yung team ng UP, parang magiging proud ka na. Yung malakas na team, walang makatalo, tas natalo. Di ba? Natalo nyo. Ganda. Ibang pakiramdam nun. Iba talaga nagagawa ng sports. Talagang... win or lose, there is a lesson learned. Marami kang matututunan. Parang, magaling English teacher ko eh. Pero yun totoo eh. Yun yung maganda sa sports. Pag natalo ka, mayroon kang baon na lesson. Manalo ka, may baon kang lesson. Correct. So, sabi nga ni Giannis, there's no failure. Tama. Ang ganda nung sinabi niya na yun, no? Parang tinanong siya kung bakit, ano yung feeling na palagi siyang natatalo sa playoffs ba? O sa finals? Ibig sabihin, nung nag-champion sila, hindi pala failure yun. Tapos pag natalo, failure. Diba? Wala daw failure. Kasi kasama yun eh. Yun naman ang maganda sa sports. Kaya yung mga kabataan, mag-sports tayo. Tapos, alam mo maganda doon? Lahat ng game na yun, hingi ako sa'yo ng ticket. Oo, tapos pag wala na akong ticket, bibili na lang ako para sa'yo. Bibili na lang ako. Ay, lako. Kaya kailangan maibigay ako. Salamat, Coach. Rio. Ay, nako. Masaya din pala talaga kahit tayong dalawa lang eh, no? Oo, okay din. Huwag na tayo mag-guest. Huwag na. Oo. Pero yung Iyala, maganda yun. Oo, ganda. I-guess natin. Alex Ayala, saka si Maui Taylor, yung batchmate na palaging sinasabi ng ating co. Na, sino pa ba? Tonton Gutierrez. Tonton Gutierrez. Pagtatabihin lang natin. Pagtatabihin lang namin kayong dalawa, tapos papauwi na natin si Tonton. Gusto lang naman natin makita kung talagang kawig eh. Ayun, Dip, nandiyon yung misis mo, tatanong, saan dyan si Ranidel? Malilito siya nga. Malilito siya. Saan nga? Okay, thank you. Alright. Boleros, salamat. Good luck, Coach.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.